Tayo muna manalangin. Panginoon, lumalapit kami sa inyo. Kinikilala namin ang aming kawalang magagawa sa kabila ng aming pag-aaral at paghahanda. Kayo lamang makakapagpabago sa aming mga puso. Pakainin mo kami ng iyong salita at nawa ang mas maalala ay ang inyong salita at ang kapangyarihan mo. Inihiling namin na sumama sa amin ngayong oras na ito. Maging maliwanag ang inyong salita para sa aming lahat, sa mga hindi ligtas at sa mga ligtas. Kayo ang siyang magtaguyod ng inyong gawain at ng inyong ministeryo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Noong 2003, isang Hollywood movie ang lumabas at nag-cause ng mixed reactions sa mga tao, at ang title ng movie na ito ay Bruce Almighty, isang comedy fantasy film na pinangunahan ng isang A-lister actor na si Jim Carrey sa Hollywood. Bagamat katatawanan ang intensyon ng movie, it was banned by some countries including Egypt at Malaysia. And of course, the reason is that the portrayal of God as a mere man is so offensive sa kanila. Nevertheless, naging box office hit ito sa larger part ng mundo, especially sa West. Umikot ang kwento ng Bruce Almighty kay Bruce Nolan na nag-complain sa Diyos na he was being treated poorly by God. At syempre, sa isang very fantasy-like manner, he was offered to have the job of being God. And for 1 week, siya ay binigyan ng kapangyarihan para gawin ang trabaho daw ng Diyos. What we can expect what happened doon sa movie. Bruce uses God powers for selfish gains. And many of the prayers of the people sa buong mundo, they were left unanswered. Because this Bruce Almighty was one selfish person. And what a tragedy. You know, di natin kailangan iban ang sacrilegious at blasphemous movie na ito for in its intention na magbigay ng comedy, hinighlight lamang nito yung folly ng tao to think of God na parang siya ay katulad ng isang tao. Just the thought of passing His powers to others is anti-biblical and blasphemous. But why is there a movie like this? The movie actually got it right. Dahil may nag-complain, isang taong katulad ni Bruce Nolan, na ang isip niya, siya ay tinatrato ng Diyos sa masamang paraan. And what an act of arrogance and demonic presumption. Pero bago natin husgahan si Bruce Almighty, di ba tayo rin ay nakakapag-isip that probably or sometimes sa buhay natin, God might be treating us very poorly. Or, pwedeng nakalimutan na tayo ng Diyos at pinababayaan na niya. Bruce Almighty is actually all of us treating God Almighty poorly. Dito sa Genesis chapter 17, ang totoong Almighty ay maihiwalay sa mga caricatures at mga blasphemous na portrayal ng tunay na Diyos. Basahin natin ang text na naglalaman ng pangalan ng Diyos na very familiar sa maraming mga Pilipino, yet napaka-ignorante sa tunay na kahulugan nito. Genesis 17:1-8. Let me read to you the inspired, inerrant, infallible Word of God. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless, that I may make my covenant between me and you, and may multiply you greatly. Then Abram fell on his face, and God said to him, Behold, my covenant is with you, and you shall be the father of a multitude of nations. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham. For I have made you the father of a multitude of nations. I will make you exceedingly fruitful, and I will make you into nations, and kings shall come from you.
and I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generations for an everlasting covenant, to be God to you and to your offspring after you. And I will give to you and to your offspring after you, the land of your sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. Mga kapatid, this is the most comforting word of God para sa atin ngayong umagang ito. Ang Genesis 17 ay bahagi pa rin ng bagong section sa Abrahamic narrative. We call this the waiting game. Hinihintay ni Abram ang fulfillment ng promise ng Diyos sa kanya. And we have seen sa Genesis 16, the shocking letdown ni Abram at ni Sarai. After 10 years mula nung sila ay umalis sa Ur, sa Haran, papuntang Canaan, they left their home, their country Ur, and going to Canaan, still wala pa rin ang fulfillment ng promise. At dahil tumatanda na si Sarai, they thought of helping God. Remember, ang clear lamang dito ay magkakaroon ng anak si Abram sa kanya mismo at hindi nabanggit na dadaan ito sa sinapupunan ni Sarai. Because Sarai was getting old, our power couple panicked and resorted to human means and ingenuity. They used Hagar na fully compliant naman sa kanilang sinful plan. The result ay hindi isang solution na kahanga-hanga, but a further complication of their life and the whole planet. Nadamay pati ang buong mundo. Kung bakit magulo ngayon sa Middle East, it all started with the story of Sarai and Hagar. And of course, the mastermind, si Abram. So, dito makikita natin, imbes na kasiyahan, pain, jealousy, and hatred ang naging result. That's why we studied sa ating series that human solutions to divine problems don't make things better for God's people. They complicate them. And to teach Abram and Sarai a lesson, ang Diyos pinakita niya na siya ay isang Diyos na malapit sa mga taong nasa affliction at tumatawag sa Kanya. Ang gustong ipakita ng Diyos dito sa Genesis 16 ay ito dapat ang ginawa ni Sarai. Rather than resorting to the human schemes and trying to help God o i-rescue ang Diyos, tumawag sana si Sarai sa Diyos at naghintay sila na ipakita ni Yahweh ang kalooban niya. Pero ang Diyos, binigay niya ang kanyang pagsagot kay Hagar nung nasa wilderness siya dahil pinalayas siya ng kanyang mistress. And since the child is the son of Abram, nung nabuntis si Hagar, siniguro ng Diyos na hindi pababayaan ng Diyos si Ishmael. Ang pangalang Ishmael will be the abiding reminder na dapat ginawa ni Sarai. God hears. Nakikinig ang Diyos, kaya walang rason para hindi siya pagkatiwalaan at magsarili ang tao. Kaya last week we have seen that while Ishmael will be blessed by God by multiplying his seed, ngunit dahil siya ay bunga ng pagmamarunong nila Abram, Sarai at ni Hagar bilang tao, siya ay magpo-pose ng malaking problema sa mga descendants ni Abram. In other words, God will reject Ishmael. Ayaw ng Diyos na ang gagamiting magiging tagapagmana ay ang solusyong ginawa ng tao. God will not have none of it. Ishmael will be the father of the Arab nations at magiging tinik sila sa tagaliran ng Israel. It is one of the greatest mistakes sa buong history dahil sa lawak at tagal na idudulot nito sa people of God at maging sa mundo hanggang ngayon. But we have reminded ourselves on this side of the cross, God's people is the new covenant community. Ang message natin, hindi yung mga ngaral tayo sa pulpit natin na Great Commission, Reconciliation, and Gospel, tapos magpo-post tayo, pulbusin ng Israel ang mga Arabo na yan. This is not the message of the New Testament. Justice must be pursued. Kung may mga teroristang dapat mamatay dahil sa kanilang kagagawan, dapat lang mangyari yon. But our message, hindi tayo pro-Israel dahil Israel lamang siya. Because the new covenant community of God is the church. And our message is the gospel of forgiveness and reconciliation through the Messiah, Jesus Christ our Lord. So therefore, Ishmael is not the son of the promise or the covenant
ni Yahweh na ibinigay kay Abram. Hindi mag-glorify ang Diyos kung si Ishmael ang magre-represent sa mga tao ng Diyos, because Ishmael represents the unbelief and the trust of man, ni Abram at ni Sarai at ni Hagar. Ishmael will not be a trophy of grace and the power of God. Hindi niya kailangan ng human efforts nila to accomplish His purpose. He doesn't need their Ishmael. Kaya dito papasok yung Genesis 17. For the very first time, we will hear yung plano ng Diyos, the name Isaac. Ito mismo yung kalooban ng Diyos. Dito papasok ang napaka-powerful and humbling message of Genesis 17. Meron ng Ishmael. Ano na ang gagawin ng Diyos ngayon? Well, Genesis 17 is what we can call reconfirmation or covenant renewal. Dahil ang Genesis 15 at ang Genesis 17, Genesis 16 at 17, magkasunod lang yan sa inyong mga chapters, but there is a 13 years interval. Sabi sa verse 16 ng chapter 16, ang sinabi doon ng Bible, and Hagar bore Abram a son, and Abram called the name of his son, whom Hagar bore Ishmael. Abram was 66 years old. Pagdating sa chapter 17, verse 1, when Abram was 99 years old. So therefore, 13 years na ang lumipas by all human standards. This was a long time. Nanghihina na ang sino man. Kung ikaw man si Abraham, manghihina ka. Kakailanganin mo ng update. Order mo lang sa Shopee, pina-follow up mo. Kailangan ng recommitment. Dahil baka sina Abram at Sarai, nawawalan na sila ng pag-asa. Time is not on their side. And they are not only getting old, they are actually old. Plus, the 13 years of Ishmael's presence, for sure, pinakita lang ng Diyos na hindi pwedeng maging tagapagmana ng pangako itong si Ishmael. Dahil ang pangako or hula kay Ishmael, magkakaroon siya ng contrary spirit. Kontrapelo siya lagi. Wala siya makakasundo. Magiging kaaway niya yung mga nakapalibot sa kanya at ang mga nakapalibot sa kanya magiging kaaway niya. So in other words, lilitaw na ito mula sa pagkabata, bagamat mahal ni Abram ang kanyang anak, very clear, na sasama si Ishmael sa pagmamak kay Sarai sa later chapters na magiging cause para palayasin na ni Sarai for good. Itong si Hagar kasama ang kanyang binatang anak na si Ishmael. Mapupuno na ni si Sarai doon pag nandun na si Isaac. But Genesis 17 is a covenant renewal as shown sa apat na pangalan na makikita dito. Pag binasa mo Genesis 17, there will be 4 interesting names na makikita mo dito. Nagpapakita na merong reminder, may renewal, may recommitment, at may reconfirmation. Ano yung apat na pangalan dito? May isang pangalan na bago mula sa Diyos na ipapakilala nila, the name El Shaddai. And then God will change the name Abram to Abraham. And then number 3, si Sarai magiging Sarah. And number 4, finally, we will hear the name Isaac. In other words, all these names were meant to inform us more about the plan of God and His covenant. Dinadagdagan ng Diyos ang kaalaman nila patungkol sa future, sa plano ng Diyos para mas lalo nilang panghawakan, para hindi sila ma-discourage. The promise continues to blossom into a fuller and beautiful flower. And through God's progressive revelation. Before Abram, magkakaroon siya ng isang heir. Di ba, akala niya si Eliezer. Tapos binigyan siya ng additional knowledge ng Diyos. Hindi, sarili mong anak. And then, bigla siya, Genesis 17, sinabi niya, hindi mo lang sariling anak, anak pa ni Sarah. At hindi lang yon, sabi dito sa 17, hindi lang mga descendants, kings will come from your womb. At ang ultimate victory of someone who has been known to be barren and childless is that, na magiging anak niya ay mga hari, royal blood. Imagine mo, wala kang anak, tapos pinangakuan ka, magkakaroon ka ng descendants ng mga royal blood. In fact, Genesis 17 opens by announcing to us kung anong edad ni Abram, 99. Bago magsara ang Genesis 17, sa bandang verse 24, ni-stress uli, 99, itong si Abram. Kaya, ang tanong,
Kaya-kaya ng Diyos i-deliver kahit sa mga panahon na ito? Now, we can legitimately assume na si Abram at Sarai, they were losing hope. There was human weakness on their part. There was human disobedience. And there was human sin. But still God, the very first words na ibibigay niya sa atin dito sa chapter is that God is El Shaddai. God is Almighty. He is not just mighty, He is Almighty. Katulad ng Jeremiah 32:17, Ah, Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Nothing is too hard for you. Alam nyo, ang Diyos, ipapakilala niya for the first time and name niya as El Shaddai, na gustong malaman ni Yahweh sa kanila, there is no such thing as difficult. There's no such thing as challenge pagdating sa Diyos. And the sobering and amazing truth taught in this passage is that when God wanted to show forth yung kanyang omnipotence and sovereignty, kayo ba, kung gusto nyo may pakita yung power ninyo at omnipotence or sovereignty ng Diyos, anong gagawin nyo? Well, nung nasa Bible school kami, first, we depicted the omnipotence of God at naggumawa kami ng mga painting. At ang pinaint namin sa likod is yung kidlat. O kaya naman, yung mga cataclysmic na pangyayari. We want to show the power of God, that He is El Shaddai, that He is Almighty, that is omnipotent and sovereign. Siguro ang gagawin natin, siya ay miraculous kung gumawa na paraan. Siguro kaya niyang gumawa ng mga planeta, powerful, kaya niyang lumikha ng mga ganito. Dito sa passage natin, ipapakita ng Diyos na siya ay omnipotent, na siya ay sovereign, na siya ay full power, not by commanding the stars, but by overcoming human weakness, human help, and human disobedience. That is how God displays that He is El Shaddai. And that will be our message. God will remain true to His promise despite human weakness and disobedience because He is El Shaddai, because He is Almighty. Again, hindi ito parang nagpe-flex siya para pakita yung literal na kanyang kapangyarihan. Ipapakita niya that He is Almighty dahil kaya niyang i-overcome ng kanyang promises ang human weakness and disobedience. Ang Genesis 17, it's all about showing that God is Almighty. Sa first part nito, sa verses 1 to 8, which is our passage, ipapakita dito yung assurance ng promise at yung pagbabago ng pangalan ni Abram mula Abram to Abram. And then sa second section, 9 to 14, ito yung section ng requirement of obedience. Nandito yung kailangan sila ay magpa-circumcise. And then, si Abram, and by the way, yung fulfillment pala ng promise kay Sarai. And then, yung compliance ni Abram doon sa sign of the covenant. Sila ay magpapa-circumcise mismo bago matapos ang Genesis 17. So napakaganda nitong chapter. It is an act of reminding the vow and the covenant of God. Ang pinaka-issue dito is this: kaya-kaya ng Diyos na i-deliver ang mga bagay na ito at mga pangako ng Diyos even after 13 years. Kahit sa mga panahon na legitimately na-assume natin na si Abram at si Sarai, they were losing hope. There was human weakness here, human disobedience and human sin. But still, God is Almighty. He is Almighty. So, kung ikaw ay nag-struggle sa mga promises ng Diyos ngayon, may bagay ka ba na hinihintay sa Diyos na matagal mo nang hinahanap? Meron ka bang bagay na nahihirapan ka ngayon na tiniisip mo? Baka ang Diyos kinalimutan ka na niya, hindi na niya inaalala ang mga panalangin mo. May this message bring you some hope to continue to hold on to the promises of God. Dahil ang Diyos na nilalapitan mo, Diyos ng Biblia, His very name and His very word are far more reliable than anything you know to be reliable in this world. So dito tingnan natin ang dalawang bagay. What does this passage teach about the effect kung Almighty at El Shaddai talaga ang ating Diyos? May dalawang katotohanan. Kung El Shaddai at Almighty ang Diyos, this El Shaddai calls us to a life of walking in faithfulness. And number two, it changes us to hold on
to a life of holding on to a promise. So, magpo-focus ako sa dalawang pangalan. Una, yung word na El Shaddai, it calls us to a life of faithfulness. Ang ikalawa, magpo-focus tayo dun sa name ni Abram na it changes us to hold on to the promises of God. First one, punta tayo doon sa it calls us to a life of walking in faithfulness sa verses 1 to 2. Basahin ko muna. When Abram was 90 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless, that I may make my covenant between me and you, and may multiply you greatly. The space between the last verse of Genesis 16 and the first verse of Genesis 17 reveals the great problem of this text. Gusto kong maramdaman natin yung bigat na Genesis 16 at 17, yung nag-uugnay doon. This is what you call the white space. The issue here is captured doon sa napakinggan ko sermon kay Michael Staton. Ang sabi ni Michael Staton, and I quote, the problem starts with Genesis 16 verse 17. Tignan nyo sa Bible nyo kung nasaan ang Genesis 16 verse 17. And there is no verse 17. At according kay Staton, he doesn't know how to call it, but he wants to call it verse 17, but there is no verse 17. And that is the problem. Sa ating mga Bible, it's just white space. Some people say, don't be afraid of white spaces. Yung white space between Genesis 16 and 17 is a long 13-year gap. Put yourself in the shoes of Abram and Sarai. From 86 years old to becoming 99 years old ka na. Isang taon na lang centenarian ka na. While your wife is 90 years old. And for the past 13 years, God has been silent to you. There is no word from God. More than a decade na. Ilagay mo ang sarili mo dito kay Abram by the time na 99 years old ka na. It may just be a space in your Bible, but for them, probably this is the longest 13 years in their lives. Ang maghintay ka ng 13 days ay tolerable. 13 months ay mahirap na. But 13 years, sobrang tagal na. Ang murder case ay usually 10 years ang waiting inside a prison cell. It could ultimately spell the end of one's life pag nakakumit ka ng murder at ikaw ay naparusahan for 10 years or 20 years. Let alone your plans and dreams. And if 13 years seems unbearable, when you are in your 30s, makukulong ka, parang tapos na ang buhay mo, it's more different when you're 86. It will feel forever. It's basically the end of everything. And added pa dito, what makes it more discouraging is this. And this, I think, ito yung pinakabigat nila Abram. Yung 13 years na lumipas, it's the memory that was really painful for them. The memory that stuck in their mind. It is a haunting memory ng faithlessness. Ang huling encounter ni Abram at ni Sarai sa Diyos na nakausap nila ay yung time na nag-disobey sila. They failed. Our father of faith faltered. They have wasted a lot of years and probably iniisip nila by the time na 99 na sila, this whole years of journeying, this whole relocation was just a big mistake. Umalis sila, 75 years old siya mula sa Haran or sa Ur. Now, 99 na, 24 years, wala pa rin yung promise. Ang ganda nung pagka-depict ni James Montgomery Boyce, sinabi niya, you can hear them talking to each other when they are alone. Pwede daw sabihin ng asawa kay Abram, mahal ano na, 13 years na.
13 years na mula nung huling magsalita ang Diyos sa atin. Ang tagal na. Di na ba niya tayo babalikan? Galit pa ba siya sa atin? Hindi pa ba niya nakalimutan ang ginawa natin? Ano ba to? 13 years, silent treatment. Ano ang gagawin natin? Yes, may pangako ang Diyos. Nangako siya sa atin, but we both know what we did. We failed. Nagkasala tayo. And now God is not speaking. And probably, we have disappointed Him. We have disappointed Him to think, probably, tapos na yung Diyos sa atin. Probably, we did something na nag-step out the line tayo, na ang patience ng Diyos ay talagang naubos na natin. It is just right for Him to abandon us, to forget us. Siguro sa oras na to, baka may kinausap na siyang iba. Iniwan na niya tayo dito sa disyertong ito. Yes, He has promised to us, but tingnan mo, 99 ka na. Isang taon na lang. 100 ka na next year. I'm 90 years old next year. Tapos na siguro ang Diyos. Hindi na niya makalimutan ang kasalanan ginawa natin 13 years ago. It's time for plan B. No. It's time for plan C. And then, suddenly, Genesis 17 comes down to us in God's intervention. Genesis 17, when you read it, feel it like the rain that parang nasa disyerto ka na hinihintay-hintay mo. For a long time in the desert, naghintay ka ng tubig, naghintay ka ng ulan. And suddenly sa verse 1, nag-burst forth ang malakas na ulan. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am El Shaddai. After 13 long years, after an inconceivable blunder made everything hard for them for more than a decade, God suddenly appears in a theophany. We can say, finally, gusto ko maramdaman nyo na nakakatakot ang tagpong ito. Nakakatakot ito because kung ikaw si Abram for 13 years hindi nagsasalita ang Diyos, wala kang Bible na pwedeng mapuntahan. Ang alaala mo na lang is that 13 years ago, you committed a blunder. Nagtiwala ka sa sarili mo at hindi ang Diyos. Ngayon, nagtatampo na ang Diyos, hindi ka na niya mapatawad. 13 years later, eto na, dumating na. Hindi madi-deny ni Abram na may mixed emotion siya dito. And they were waiting sa very moment na ito. Probably may time sa gabi na nag-uusap sila, kailan magpapakita ang Diyos, kailan siya magsasalita. Ano kaya ang sasabihin ng Diyos kapag nagpakita siya? Sesermonan siguro tayo. Will He come to us in anger and rebuke us for this blasphemous attempt to rescue Him? I-solve natin ang problema niya? We thought that He cannot deliver dahil tumatanda na tayo. Naging impatient lang pala tayo. That we tried to help Him? Will He give to us the news that sasabihin ng Diyos, Abram, I'm sorry to tell you, I have changed my mind already. I have found another man better than you. Someone na hindi magtitiwala sa sarili niya. To whom yung pangako ko, tinransfer ko na sa kanila. Will His theophany this time be the last one and be no more? Well, the answer of God is there. I am El Shaddai. I am God Almighty. Did you hear that, mga kapatid? Could you imagine kung paano dumapo ang salitang yon sa pandinig ni Abram? Kung ano nangyari sa kanya after hearing them? Ang translation nito, if I can give you a street language translation, nung sinabi niyang, I am El Shaddai, ito yung ibig niya sabihin, Abram, I am not yet finished with you. I am powerful enough para hindi ako magtampo, para hindi ako maapektuhan ng plano at pangako sa iyo. After 13 years, here I am. I am still that powerful God who is able to deliver you what I have promised to you. Hindi ako nagbago at hindi ako kailanman magbabago.
I am able to fulfill my word despite the sinful complications brought about by your sin. Mga kapatid, ang principle dito is this: in moment of spiritual weakness and impotence, it is God's omnipotent nature that can give us the hope to persevere. Ito ang nagbibigay sa atin ng pagpapatuloy. Kapag sa panahon na tayo, we feel weak, we feel impotent. Imagine that psychological stress and emotional feeling nitong dalawa na kinalimutan na sila ng Diyos for 13 years dahil sa kasalanan nila. At yun yung masakit. Na feel mo parang hindi na makalimutan ng Diyos ang ginawa mo, and you cannot even proceed to His promises because of your sin. At anong ginawa ng Diyos? Ang galing ng Diyos, pinakilala niya sarili niya, El Shaddai. What is El Shaddai? Ang El Shaddai speaks of the power and sovereignty of God. It speaks that God can do anything, nothing is impossible. Sabi ng isang scholar na si Youngblood, it describes the God who makes things happen by means of His majestic power and might. Sabi ng marami, ang pinanggalingan sa Hebrew ng El Shaddai or Shaddai is mountain. So He is the God of the mountains. At ang mga mountains, they are so tall na naging picture sila ng strength and stability. So, these mountains speak of strength. God is so high and God is so strong. Later, ang gagamitin ng Diyos ang pangalang El Shaddai to remind Moses sa kanyang promise sa Israel sa Exodus 6:3. I appeared to Abram, to Isaac, and Jacob as God Almighty. Alam niyo kung ilang beses pa niya gagamitin itong word na El Shaddai? 31 times gagamitin ito sa book of Job para maging encouragement sa suffering ni Job. Kaya sabi ni Kenneth Matthews, ang El Shaddai, it means majesty and power of the divine person, and the divine person in producing children and nations. Makikita natin to sa Genesis, sa 28:3. God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you. Genesis 35:11, and God said to him, I am God Almighty, be fruitful and multiply. Genesis 48:3, and Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan and blessed me. So ang word na El Shaddai sa Genesis, it speaks of the power of God to do everything, omnipotent siya, but primarily para magbigay ng mga anak at magparami ng lahi. Now, this is a perspective. Abram was 75 years old when he left Haran for Canaan, and he's 86 years old nung naisilang si Ishmael sa chapter 16 verse 16. Now, he's 99 na nabago yung pangalan niya from Abram to Abraham. So therefore, 75, 99, that's 24 years. Sinong di manghihina? Sinong di mawawala ng pag-asa? 24 years ng paghihintay. 24 minutes lang ng paghihintay mo, aburido ka na. Minsan kakausapin ka ng Diyos pero madalas wala. Ganito yung sa Old Testament. Wala silang Bible. We can relate to Abraham and Sarai because we are exactly like them. Hahanap tayo ng makakapitan, di ba? At sa mga panahon na pakiramdam natin wala ang Diyos, kanino tayo kakapit? Kakapit tayo kahit sa patalim. Ganito ang ginawa nila Abram at nila Sarai. Pumatol sila sa patalim. Kumapit sila sa patalim. They wanted to solve the problem. They wanted to help God. They wanted to rescue God and bail out God. Kaya sabi ng Diyos, after that time na gusto nilang tulungan ng Diyos i-solve ang promise ng Diyos, the very first word of God, Abram, I am El Shaddai. I am the powerful one. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan ninyo. Kayo ang may kailangan sa kapangyarihan ko. In other words, God's omnipotent nature exposed the folly of their human schemes and puny ways. Kaya yung word na El Shaddai, it's not only a comfort na hindi pa sila kinalimutan ng Diyos, it's also a rebuke. But you know, right after revealing God's name, ito yung gusto ko ring i-emphasize. Yahweh went on immediately to give His imperatives. Ang sabi niya, walk before me and be blameless. Ang walk before me, ang ibig sabihin nito, it expresses devotion for service ng isang servant sa isang hari. And then yung
to stand in front of, or yung be blameless to be perfect, kailangan surrendered without reservation. Ang ibig sabihin dito, na binigyan sila ng imperative after niyang sinabing El Shaddai, and then walk before me and be blameless, meron kang kailangan gawin. Sabi ni Warren Wiersbe, revelation results in responsibility. In other words, kung i-reveal ng Diyos kung sino siya, magkakaroon ito ng epekto paano ka mamumuhay o kikilos. Who God is determines who we are. What God is like determines how we live. The doctrine of God determines how we behave. If God is El Shaddai, if God is omnipotent, powerful God, then we don't need to rescue God or bail Him out. What we need to do is to be devoted to Him fully and faithfully without any reservation. We will not take detours. We will not take shortcuts. We will not trust our fallen senses and schemes. No, we will take direction from Him from now on. Ang ibig sabihin dito sa Genesis 17 ganito. Abram, I am El Shaddai. Walk before me, be blameless. Oras na para maging faithful ka. If I will translate this again in street language, ganito. Ang Diyos sinasabi niya kay Abram, Abram, listen very carefully. Abram, huwag mo nang gawin uli yun. Abram, don't repeat that mistake once again. Huwag mo nang ulitin. Huwag mo nang balikan yung ganong pamumuhay. Huwag ka nang gagawa ng sarili mong diskarte. Huwag ka nang magtatangkang isolve ang mga bagay na nasa teritoryo ko bilang Diyos. O huwag ka nang didiskarte ng ganon dahil ikaw lang ang mapapahamak. Magkakaroon tayo ng reconfirmation ngayon. Ipapacircumcise kita. But remember, ang trabaho mo ngayon, hindi gumawa ng sarili mong diskarte. Ang trabaho mo, you trust me, you walk blamelessly. Look what your sin and your disobedience has cost you. It has cost you a lot. It has cost you your strength. It has cost you 13 long years of embarrassment and painful waiting, and not to mention the thousands of years na ang kasalanan mo ay dadala niya sa buong Middle East at sa buong mundo. 13 years, sabi ni Yahweh, para sa kanya, Abram, 13 years should be long enough for you. 13 years should be enough to learn your lessons. Tama na. Panahon na para tumakbo ka uli. I am giving you a fresh start despite your foolish mistakes for the last 13 years. I am El Shaddai. That means I am forgiving you sa ginawa niyo ni Sarai, entrusting your own self, your own power, your own wits over my word of promise. Your sin of unbelief, selfishness, lust, covetousness, and impatience are not enough for me para talikuran ko ang pangako sa inyo. I am reaffirming my covenant with you. In fact, sa gagawin ko ngayon, mas dadagdagan ko ang blessing ninyo. Di ba nagbabago ang lahat kapag naririnig natin yung taong paniniwalaan natin? Nung Japanese occupation, nalipos na tayo ng mga Hapon dito, pero there was a time na naggapi ng Amerika ang Japan at sumuko sila sa World War II. Pero ang problema, dahil wala pang internet noon at wala pang Twitter or Messenger, hindi nakapag-communicate ang mga ibang Hapon na nakikipaglaban. Some Japanese soldiers thought na hindi pa natalo ang Japan. Isa na dito ay si Onoda, isang Japanese soldier na nandun sa Quezon, sa Lubang Island. At doon sa Lubang Island na yon ng Quezon, ginawa niyang parang yung forest, parang sa kanya na, walang makapasok na Pilipino, even tapos na ang gyera. At alam niyo kung ilang taon? It's not even 1950s. It was even during the time of Marcos, doon pa siya napasuko. Nagpapadala na sila ng mga pulyeto and they think na pangloloko lang ito. In fact, may mga napatay siya doon. Dahil ang kanyang pananaw bilang good Japanese soldier, hindi siya maniniwala kung hindi ang commander niya ang magsasabi nito. Thankfully, buhay pa ang kanyang commander. Ang presidente noon, kinuha yung commander na yun at dinala doon.
At finally, napasuko si Onoda. Dahil doon sa taong pinagkakatiwalaan niya, yun lang ang pinanawalaan niya, look what happened. Hindi siya nagtiwala sa katotohanan. And napaka-punishing sa kanya. At magiging ganoon tayo if we will not believe yung katotohanan. Anong ibig sabihin at implication ng katotohanan that God is El Shaddai. So let me give you a challenge. Testify to the sovereign power of God in your life by faithfully walking before God. Gusto mo maipakita na may El Shaddai ka sa buhay? You testify the sovereign power of God by faithfully walking before God. Tunay bang may soberano kang Diyos? Tunay bang may Diyos ka na may omnipotent nature? Paano malalaman ng iba? According sa Romans 1 and Psalm 19, the handiwork of God in creation reveals His power. Pero hindi yan ang mas superior na magpapakita ng omnipotence ng Diyos. It is through the changed lives of the gospel, Christians walking blamelessly, binago ang buhay. Ang pagbabago na yung buhay mula sa buhay ng pagkaalipin sa sarili, sa mundo at sa kasalanan, patungo sa pagsunod at paglakad sa salita at utos ni Kristo. Dito mo may pakikita na ikaw ay may very powerful na Diyos. May El Shaddai. Dito lilitaw na bahagi ka ng covenant. Another application. Pinapakita nito, precious ang revelation ng Diyos, mga kapatid. Especially those that reveal His character and purposes. Isipin nyo, naging malaking encouragement nabigyan ng hope and life si Abram. This only means, nung malaman niya yung pangalan ng Diyos, biglang nagbago ang lahat. Kung ikaw ngayon ay isang Kristiyano, huwag mong hahayang hindi mapuno ang iyong sarili ng revelation ng Diyos. The Word of God reminds you who God is. Kapag hindi mo ito ginawa, pagpipiestahan ka lang ng kaaway at madidiscourage ka palagi. Napakasama ng mundong ito. Mahirap mamuhay bilang Kristiyano. There will be many reasons today to quit on your faith. But if you know that God is, yung character niya, magkakaroon ka ng lakas at pangahawakan. Para kang isang motor na nasa reserve mode na, bibigyan ng 1 litro para makakapagpatuloy ka, pero kakailanganin mo uli ng 1 litro after some time. Pag nalaman mo ang Diyos sa Biblia is Jehovah Jireh, He is the one who provides for our greatest problem, and that is a substitute. Not a ram, but a Christ. Anong karakter ng Diyos ang pinakakailangan mo ngayon? May mga karakter ang Diyos na pinapalabo niya, pinapalabnaw ng demonyo sa iyo. For example, yung genuineness niya sa pagbibigay ng kapatawaran everyday. Yung ability niya na mag-provide ng iyong needs. Marahil maraming beses ka nang may pinapanalangin, hindi sinasagot ng Diyos. Marahil meron kang inihiling o kaya ilang linggo mo nang inihingan ng kapatawaran ang parehong kasalanan na ginawa mo 2 weeks ago or 1 month ago. And then another application, our sins and failure will try to convince us that God is already finished with us. Huwag mong paniwalaan ito. As long as nagre-repent ka, sa katulad na sabi ni Luther, hindi ka tatalikuran ng Diyos. Mag-persevere ka sa mga 13 years na yon na mawawalang nangyayari. Napakatagal na walang pagbabago katulad ni Abram. Nararanasan niyo ba yon? That you feel ang tagal nyo ng Kristiyano pero walang pagbabago. Parang napakatumal. Bakit ang bagal ko lumago? Bakit ang buhay ko napaka-routinary, monotonous? Bakit ganitong buhay pananampalataya? Napaka-boring, napaka-dry. Sa oras na to, tutoksuin ka ng demonyo, sabihin, there's no use of continuing doing those things. Look at that. God is silent sa iyo. Hindi siya nangungusap sa iyo. Hear the words of Abram and Genesis 17 saying, silence does not mean abandonment. There are times God will be silent, but it is worth the wait because God is El Shaddai. Kung marami kang taon na ng stagnant, magbigay din dapat ito ng uhaw sa iyo ngayon na mag-renew ka ng commitment mo katulad kay Abram. Alam niyo ang gagawin ni Abram dito? Look at verse 3.
Look at verse 3. I think this is one of the best words na nabasa ko sa Genesis 17. Napakahalaga ng Genesis 17, pero isa sa pinakagusto ko is Genesis 17. Nung nagpakita ang Diyos sa kanya, sa verse 3, ano sabi? Then Abram fell on his face. Na-imagine ko paano nangyari, parang nung biglang nagpakita ang Diyos after 13 years, walang sabi-sabi, hindi ka ba mapapaluhod and fall down to your face? Hindi mo sasabihin, tagal ko pong hinihintay ito. Akala ko hindi na darating. Akala ko hindi ka na mangungusap sa akin. Akala ko hindi ka na magsasalita. Ito yung dapat nating gawing reaction. Si Abram, naging mabilis ang reaksyon niya. In fact, sasabihin ng verse 24, on that very same day, pinatuli ni Abram ang kanyang sarili at ang kanyang buong pamilya. On that day, 99 years old, ganun siya kabilis. Ang sabi ni Abram, no, not this time. I won't commit that mistake. It cost me 13 long years. Kung nararanasan mo, tagal mo na nagiging stagnant, will you not aim to grow? Will you not aim to come out of your coldness this year? Hindi ka ba sisigaw sa Diyos? Isa sa personal testimony ko na lagi kong hinihiyaw sa Panginoon, especially when we are worshiping or singing hymns or about to preach. Kapag napapansin mo yung hymn, yung word, nag-resonate sa kalagayan mo, I ask myself, hanggang ganito na lang ba ako? Bakit napakakulang ko sa progress? Bakit kulang ako sa Christ-likeness? Bakit kulang ako maging katulad ni Kristo? Bakit lagi na lang bang magiging cold ang heart ko? Lagi na lang ba ako magiging malayo doon sa gusto kong mangyari na dapat ay malapit ako sa Diyos? Abram made that decision. I won't let it happen again. And then another lesson, growing in the faith is not for the impatient. Gusto mo ba lumago? Oh, this is the bad news. Growing the faith takes time. Kung si Abram na father of faith natin, hindi siya lumago overnight. It took him 24 years ng kanyang believing faith, sabihin natin Christian faith. Eto, nag-i-struggle pa rin siya. After 24 years, I just had my 20th year as a Christian nung last year. I celebrated my 20 years of pagiging Christian. Mas maraming taon na akong kay Kristo kaysa yung first 17 years ko na wala sa Kanya. But if you ask me, sino may tuturing ko sa isa sa hindi malago sa iglesyang ito? Simple lang. Yung taong alam ko kung anong iniisip niya. Yung tao alam ko kung anong ginagawa niya. Yung tao na alam ko kung ano yung pagkukulang niya at ano yung mga kahinaan niya. And after all, knowing all these things I mentioned, tell me, kung masasabi mo sa sarili mo na hindi mo kinoconsider ang sarili mo na isa sa mga hindi malago sa iglesyang ito. Ikaw ang sarili mo, yan ang nakikita mo, naiisip mo, alam mo kung anong ginagawa at naiisip at pagkukulang at ng coldness ng heart ng sarili mong yan. Hindi ka lalago ng overnight. Hindi mo pwedeng mangyari ito. Hindi mo pwedeng darating ang point na, alam mo, okay na ako. Hindi ko na kailangan to. O kaya naman, I have arrived. Or someone who doesn't need anymore to grow in the faith kasi matagal na ako dito sa church. Therefore, kapatid, maging patient ka sa dealing ng Diyos sa iyo. You want to be holy? Good. But you will never be holy quickly. You want to attain a certain level of spirituality? That's good. But you have to wait muna at makontento kung anong ministry na meron ka at anong buhay na meron ka. Huwag mo ring i-demand ng special treatment sa iyo o i-reject mo ang mataas na pananaw sa sarili mo. Kapag na-disappoint ka sa sarili mo because you faltered, anong gagawin mo? Minsan hindi mo matanggap dahil yung pride mo, ang iniisip mo, imbes na mag-repent. This leads us to spiritual pride, to be Pharisaic. Ang standard natin. At alam niyo, ang standard na ito, will become our standard in measuring other people. Hindi mo na rin matatanggap ang immaturity ng ibang tao. You will easily be offended sa kanila and they have moments of failures and sin.
But you see, God is almighty. The omnipotence and sovereignty of God are the cures for our impatience. With El Shaddai, God is saying kay Abram, kayang-kaya ko ito. I am more powerful. I am powerful enough. I am sovereign enough to make this work and deliver you my promise. Hindi mo kailangan mapanghinaan ng loob, Abram. Hindi mo kailangan bumitiw sa pangako ko just because you're old already. Hindi mo kailangan umasa sa sarili mo, sa diskarte mo, sa diskarte ng asawa mo. Hindi nyo kailangan tulungan ako dahil ako si El Shaddai. Hindi si Eliezer na taga Damascus sa magiging heir mo. Hindi si Ishmael na bunga ng shortcut faith ninyo ang magtataguyod sa promise ko. Pagkakalooban ko kayo ng isang tagapagmana na magiging tanda at paalala na ako ang Diyos at soberano at makapangyarihan. Kayang-kaya ko ang problema nyo, walang mahirap sa akin. Sabi ng Genesis 17:19, God said, "No, but Sarah, your wife, shall bear you a son and you shall call his name Isaac." Ang tanong, ang Diyos ba ginawa lang niya yun kay Abram? Na binigyan niya ng pangalan si Abram na magiging tanda at alaala niya para ma-remind siya na kayang-kaya ng Diyos na lutasin ang problema niya? The answer is no. Isaac reminded that God can solve Abram's problem by His power alone without a shadow of doubt. But that was just the beginning. Pag susundan mo ang Biblia, makikita mo Isaac is not the ultimate. Isaac will only be used by God bilang stepping stone to remind us of His greater power and greater act of love. Not Abram's problem anymore, but our very own problem. Si Isaac, niremind niya tayo of God's might. But God gave this world not only si Abram at ang kanyang anak. Binigay ng Diyos, hindi lang ang anak ni Abram, kundi anak ng Diyos mismo. And He named him not Isaac, na magiging paalala ng kanyang power. God's Son was named Jesus, the Savior of sinners, para maging tanda at paalaala na hindi lamang might ng Diyos, kundi yung hindi masayod na pag-ibig ng Diyos sa makasalanan. Pag naririnig niyo ang Isaac, it's just pure power of God. But when we hear the name Jesus, it is the grace and love of God for sinners. Kay Isaac nakabalandra sa pangalan niya ang lakas ng Diyos. Kay Jesus nakabalandra ang pangalan niya na kayang gawin ng Diyos ang lahat para iligtas ka. Pinako at pinatay mismo ng Diyos ang sarili niyang anak para masolusyonan ang problemang pinoproblema mo. Si Isaac, ipapako, itatali, o-offer siya pero hindi natuloy. Si Yahweh, tinuluyan niya ang kanyang anak. Ganito katindi ang gustong ipakita ng Diyos, hindi kay Abraham, kundi para sa iyo. Isipin mo, ano ba yung pinaka-problema mo? Ang pinaka-problema mo, hindi pagkakaroon ng anak kung wala kang anak ngayon. Hindi yung magkaroon ka ng tagapagmana, kundi ang problema mo ay ito, ang kasalanan mo, araw-araw, oras-oras, nagpapahirap, pumapatay sa'yo. Ang kasalanan na nagpapalayo sa'yo sa Diyos, ang kasalanan na yan na hindi ka lang dadalhin sa impyerno dapat, kundi guguluhin muna niya ang buhay mo. Pamilya mo, sasaktan ka muna niya. Gamit ang mahal mo sa buhay na mananakit sa'yo. Ito-torture ka muna ng kasalanan na yan. Sa sama ng loob mo sa ibang tao, kaibigan, anak at karelasyon mo. Ang kasalanan na yan ang siya magpaparanas sa iyo na pwede kang saktan, lokohin, pagsamantalahan, iwanan, abandonahin. Ang kasalanan na yan ang magpaparanas sa iyo na pwede maging impyerno magandang mundong ito. Pwede kang pagtaksilan ng tao mahal mo, ng employers mo, ng katrabaho mo, kapitbahay mo. At panghuli, ang kasalanan ay mag-aalis sa iyo ng panlasa sa mga bagay na napakasarap sa panlasa ng Diyos. Ang kasalanan ang kukuha ng enerhiya mo para sa Diyos. At tuturuan kanyang paglaanan mo ng panahon, ang laman, ng sarili mo. Ay, hindi ang Diyos na lumikha sa iyo. Ang kasalanan, ang pahirap at patunay na kamandag at sumpa ang buhay na ito. Kung isisigaw natin, Isaac, kulang. Pero kung isisigaw natin, Jesus, nandun ang pag-asa ng makasalanan, tagapagligtas. Si Jesus ang tunay na pumatay sa kasalanan at ginapi ito. Hindi nagpaloko si Jesus. Si Isaac nagsinungaling.
nagpadala sa tukso? Hindi nagpadala sa tukso si Jesus. Hindi nagpauto sa pangako ng kasalanan. Itong si Jesus, ito ang kailangan ko para masolusyonan ko ang pinaka-problema ko sa buhay ko. Kaya kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung nagapi ni Kristo ang kasalanan, walang rason para sumuko ka. Umasa ka sa Kanyang kapangyarihan at biyaya. At kung ikaw ay anak ng Diyos, mahalin mo tong Kristo na ito. Serve Him. He is the most deserving person in the universe. Alam nyo, kung pwede natin ibalandra lang, bakit ka kailangan mag-attend sa SIBC? Or dahil may mga mababait kami mga miyembro. O dahil may mga office bearers kaming okay. O dahil kami may air condition room. Come on. Walang kwenta ang mga yun. Ma-offend ka. Pero kung sinabi mo dun sa church namin, may Kristong pinapangaral, hindi ka kailanman ma-offend. Dahil hindi kailanman nakaka-offend si Kristo. Hindi masasayang ang buhay mo at sakripisyo mo sa ganitong uri ng taong katulad ni Kristo. Kung ikaw ay bisita namin, ang pinaka-problema mo hindi magkaroon ng mga anak o maging mga bansa o lupa na napakalawak. Ang pinakakailangan mo, hindi material o pinansyal. Ang pinakakailangan mo, ilulutas sa problema mo ng kasalanan. Ani mo yung pera o masarap na buhay, sa isang araw haharap ka sa nakakatakot na Diyos. At dahil sa kasalanan na yon, lalamunin ka ng kabanalan niya, ng kaluluwa mo. Sa takot at panginginig. Dahil siya'y banal na, hindi siya magdadalawang isip na itapon ka sa impyerno para hindi ka na niya makita magpakailanman. Malulugod ang Diyos actually na itapon ka sa impyerno dahil siya'y matuwid. Liban na lang kung may panangga ka. Liban na lang kung may pambalot ka sa kasalanan mo, isang pambalot na punong-puno ng katuwiran na sobrang matutuwa at masasatisfy ang kabanalan ng Diyos. Hindi pwedeng mabuting gawa o yung reliyon. Ang kailangan mo ay si Jesucristo. Therefore, ang Kristong ito, kinukumand ka niya, "Come unto me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Si Monica, nawala na ng pag-asa sa kanyang anak dahil ang kanyang anak ay napakasama at napaka-immoral. Si Monica, gustong discouraged na siya dahil pinapanalangin niya ang kanyang anak. Pero walang nangyari. Pero isang araw, sinabihan siya, "Monica, a man, a son of many prayers cannot be lost." Well, anuman theology na meron doon, pwede nating tingnan ang punto na huwag kang susuko. Hanggat nandyan ng Diyos, may kapangyarihan siya. And that's what He did. Number 2, it changes us to a life of holding on to His promises. Verses 3-8, instead of God changing His mind on Abram, because of his unfaithfulness, He changed his name in order to bless him more abundantly. Verse 3, Abram fell on his face, and then, sabi sa verse 5, "No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham. For I have made you the father of multitude of nations." Ang ibig sabihin ng Abram is exalted father. Pagkakaiba lang yan sa Hebrew, isang letter. So from exalted father to a father of multitude. So, hindi naman tinutukoy daw dito yung si Abram mismo, kundi either si Terah o yung Diyos, exalted Father. But when God called Abram as Abram, there is a deliberate change. Not only in the letters or the name, but what will happen to him. Lilinawin pa ito ni Yahweh na siya ay gagawin niyang fruitful. At alam niyo, pag binago yung pangalan mo, may authority yung tao na yon sa nagbibigay ng pangalan sa'yo. Hindi ko pwedeng bigyan ng pangalan lang ang anak ng ibang tao dito. Ang may authority ay yung magulang. So, look at this. Ina-assert ng Diyos ang ownership niya kay Abram. But remember, kahit wala siyang heir at this time, o wala siyang anak, nakakayaman ang lakas ng loob niya na magsabi, di ba? Na ako si Abram. But you see, verse 5, "I have made you a father of nations." Yun ang pinakamahalaga dyan. Hindi future tense, kundi past tense. I have made you. Nangyari na. So therefore, si Abram, kahit wala siyang anak, this is what is important. I have made you. So the point is that no matter how impossible and incomprehensible the promises of God to man, they will come to pass. Again, using James Montgomery voice, yung conversation na imaginary
Si Abram daw, let's say, nagpag-gather siya ng large, tinawag niya, o may memo, lahat ng mga nasa household ko, ilang daan kayo, mag-gather tayo dito, may sasabing announcement si Abram. Galing to kay James Boyce. Sabi niya, probably sasagot nila, o ano, magbabago ka ng pangalan, no? Hindi mo kasi bagay yung pangalang Abram eh. Abram, exalted father, pero nasa ng anak mo? O sige, naintindihan ka namin na yung anak mo, wala pa. So, siguro you're tired already of people calling you sa pangalan na yon. Siguro papalitan mo na. Papalitan mo ng mga ibang mga cute na pangalan, like Ronnie, ganon. Yung mga pangalan na hindi na connected sa kung anumang character. So, and then Abram tells them, yes, ayoko na ng Abram. Ang pangalan ko na ngayon ay Abraham. Tingnan nyo. One letter addition, but vastly different ang meaning. Ang ibig sabihin ng Abram is, father of many nations and multitude. Nai-imagine ko na yung mga tao, naloko na. Patay na. Nasisiraan na ng bait ang ating amo. Teka, ilan muna ang anak mo, Abram? Isa lang. O tuwang-tuwa ka siguro sa yung asawa mo sa anak mo, no? Dahil nag-iisa siya. Hindi nga, galit nga yung asawa ko. Bakit naman? Hindi naman kasi siya anak ng asawa ko. Teka muna, tapos papatawag mong pangalan mo, Abraham? Ang sagot niya, yes, exactly. Right. Yan ang tapangalan ko. Nasa ng multitude? 99 ka nga, wala nga kayong anak eh. Tapos father of multitude, lakas ng loob mo. Sabi ni Abram, whatever you say, whatever you think, sinabi ito ng Diyos, that settles it. I will never do my 13 years again. I will believe this. I'll never make that mistake anymore of not believing His promise. You see, the promise of God, it is so sure. Pag tinignan mo yan yung I will, 8 times in the passage, yung first person singular dyan, it relates to His power. In other words, hindi ko kailangan ng katulong dito. God is El Shaddai. There's no challenge or difficult for the Lord. God wants him not only to succeed, but to be fruitful. At binigyan niya ng additional, magkakaroon ng mga hari dito sa iyo. Wow! This is the superlative of all the blessings of the best blessings in the world. Childless, barren, tapos magkakaroon ng mga anak, nations, kings. At ito na, magiging pinaka-issue kay Abram. At ito na yung susundan niya. Ito na yung pinakasusundan niya. Hindi yung nararamdaman niya, hindi yung kanyang pagiging baog o yung pagiging matanda. Ang susundan niya kung ano yung sinabi ng Diyos. Ito yung magiging effect. El Shaddai effect. Doon sa book ni James Clear, Atomic Habits, meron siyang binanggit doon ng pangalan, tawag doon ay the Diderot effect. Diderot effect ay may isang French na writer, 1752, napakahirap niya at gusto niya magkaroon ng possession, pero sobrang hirap niya, pero matalino siya, author siya ng mga encyclopedia, pero ang nangyari is that nagkaroon siya ng break ng 1752, binili nung Russian na yung kanyang rights o yung mga books niya, at nagkaroon siya ng napakalaking pera noong 2015, $50,000 yun. So ang ginawa niya, dahil gusto niya magkaroon ng magandang possession, bumili siya ng robe. At yung robe na yun yung na sobrang ganda, sobrang mahal. Nung tinignan niya yung kwarto niya na punong-puno ng pang mahihirap, alam mo yun, mga Nissin Cup noodles siguro yung mga baso nila, gano'n. At kung ano man yung mahirap, sobrang hirap nung yung kanyang kalagay. Nakita niya napakamamahal, sabi niya, hindi bagay ang buong kwarto ko. So napilitan ngayon si Diderot na gastusin niya yung pera niya para ibagay ang lahat ng buhay niya doon sa robe niya. Ang tawag doon, Diderot effect. Alam niyo kung sino magaling ang Diderot effect? Apple. Pag bumili ka ng isang gadget, bibili ka na lahat. Yan, lahat. Sasabihin na, connect. Pero yan, Diderot effect yan. Magkakaroon ng consumer na scale at ng chain reaction na bibili mo itong charger, bibili mo itong ganito. Sa atin, we have El Shaddai effect and we have union with Christ effect.
ang pinaka magiging mahalaga sa atin ay yung union natin kay Christ. Ito na yung pinaka-identity natin. That's the challenge. Dwell not on your past identity. Hindi sa nararamdaman mo, but on the one that God has given you in Christ. God changed the name Abraham to settle everything. Kahit ano pang sabihin nila, ang mas importante, ito na yon. Ito yung sinabi ng Diyos. Hindi yung dating ikaw. Hindi yung dating ikaw na identified pa sa kasalanan na chine-cherish mo. Yung dating ikaw na mas natatandaan ng mga tao. May mga tao, tingin nila, bakla sila doon, tapos tomboy sila, pero naging Kristiyano sila. They're not anymore identified with their sins. They're identified with Christ. At simula nung ikaw ina kay Kristo, ikaw ay identified hindi sa bisyo mo, sa kasalanan mo, sa union mo kay Christ. Sabi ni Dane Ortlund, balatan mo ang sarili mo bilang Kristiyano na parang sibuyas. Your deepest sins lilitaw sa pinaka-kaibuturan at pinaka-deep na yon o pinaka-sentro. Yung mga sins na wala nakakaalam, kahit yung asawa mo, kahit yung mahal mo sa buhay. Isipin mo yun ang pinaka-fundamental identity mo. No. Pinaka-fundamental identity mo hindi yung sin, but your union with Christ. Kung ano sinabi ni Kristo, you are new creation kay Christ, yun na ikaw. At yun ang paniniwalaan mo. Mga kapatid, mamuhay tayo sa bagong identity na to. And let me end with this, verse 6. I will make you exceedingly fruitful, and I will make you into nations and kings that shall come from you. From being barren, childless, 99 years old, to becoming the ancestor of royal bloods. Yung magkaanak ka lang, imposible na, hari pa kaya. Yung father of nations lang na matindi na. It is just like saying to a beggar, alam mo, ang gusto ko ibigay sa hindi lang tinapay eh. Tapos biglang pinangako mo, ibibigay ko sa yung buong Gardenia bakery or Sari Roti bakery o yung mga high class na mga mamahalin na bakery na gusto nyo. It was beyond Abraham's imagination. But alam nyo nangyari, after 1,000 years, yung descendant ni Abraham naging hari, si David, the son of Jesse. And from then on, lahi niya nagproduce ng hari sa Israel. And then another millennium later came the most awaited king, the son of David, Jesus Christ. This was how Matthew introduced this king. Matthew 1:1, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. The King Jesus is the fulfillment of the King, the Abraham. The King Jesus is presently reigning now from the throne of his father David after the father Abraham. Naghahari siya. In view of Abraham's lapses more than a decade ago, si Christ, kayang-kaya kanyang iligtas at baguhin ang buhay mo. So let me conclude with God as El Shaddai. There is no hopeless case and barren years for sinners. Father, we thank you sa aming lesson. We thank you for this text. And Lord, patawarin niyo kami for those times we thought that you have stopped speaking to us, and those silent years may be years of growth sa amin. Give us Christ so that we will be more strengthened. We ask this in Jesus' name. Amen.